Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 89 na taga-suporta ng NPA sa Ifugao nagbalik loob sa gobyerno. Ambush sa mga pulis sa Maguindanao, posibleng retaliatory attack ayon sa PNP. Bagong Cavitex C5 link binuksan. Biyahe 15 minutos na lang, bawas gastos sa motorista. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang 89 na residente ng Tinok, Ifugao at tuluyang tinalikuran ang kanilang ugnayan sa mga komunistang grupo sa isang seremonya sa Municipal Gymnasium noong March 27. Sa isinagawang panunumpa ng katapatan sa gobyerno, isinuko rin ng mga dating sumusuporta ang ilang armas kabilang ang isang M16 rifle, 2 RPG grenade, mga granada at isang baril na caliber .38. Ayon sa mga otoridad, naging posible ang mass surrender dahil sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad, intelligence operations at suporta ng kanilang mga pamilya. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng pulisya ang mga sumuko para sa dokumentasyon at debriefing habang inihahanda ang tulong at programang pangkabuhayan para sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Pinaniniwala ang isang retaliatory attack ng lokal na teroristang grupo ang naganap na ambush laban sa mga pulis sa Maguindanao del Sur ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa isang press briefing sinabi ng PNP na posibleng paghihiganti ang insidente kaugnay ng sunod-sunod na operasyon ng pamahalaan laban sa nasabing grupo. Kaugnay nito, bumuuna ng Special Investigation Task Group o SITG 2nd PMFC ang Maguindanao del Sur PNP na tututok sa pananamba. Nangyari ang ambush noong Sabado ng gabi sa Barangay Mother Poblacion sa bayan ng Sharif Agwak habang pauwi ang mga pulis mula sa kanilang patrol operation. Ayon sa investigasyon, hindi bababa sa 10 armadong lalaki ang sangkot sa pag-atake. Sa naturang insidente, 5 pulis ang nasawi habang 3 naman ang sugata. Sa ngayon, iniulat na nasa ligtas ng kalagayan ang mga nasugata. Tiniyak ng PNP na sasagutin ang gastusing medikal ng mga biktima at maglalaan ng tulong pinansyal para sa kanilang mga pamilya. Inihahanda na rin ang pagbibigay ng mga parangal sa mga nasawing pulis. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavitex C5 link na inaasahang magpapababa ng travel time mula Parañaque hanggang Taguig sa 15 minuto mula sa dating 1.5 hanggang 2 oras. Ayon sa Pangulo, direktang tatama ito sa problema ng traffic at mataas na presyo ng langis, mas maikling biyahe, mas mababang konsumo ng gasolina at krudo. Sinabi nila Transportation Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Banoy Lopez na kritikal ang bagong 7.7 na kilometrong expressway sa decongestion ng mga pangunahing kalsada at pagbibigay ng alternatibong ruta sa mga motorista. Aabot sa 36,000 na sasakyan na araw-araw ang inaasahang gagamit nito. Direkta ring ikokonekta ang Cavite sa C5 at NAIA na magpapabilis sa galaw ng tao at kalakalan, isang hakbang para bawasan hindi lang oras kundi mismong gastos sa biyahe. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.